nga ako sa bahay ng nanay ko na mala aesthetic. Maloloka na lang kayo mare sa mga gamit niya. Sample pa lang to ha, electric fan niyang uubo-ubo. Syempre hindi rin magpapakabog yung salukan nila ng bigas. Mawiwindang na lang talaga yung mga bibisita sa amin. Nandito na naman nga ako para gulantangin yung buhay ng pamilya ko. Susunduin ko lang talaga dapat yung bebe ko pero mamumuisit muna ako. Ayaw niya pa raw kasing umuwi kaya manggugulo na lang ako. Yabang, napaka-aesthetic naman ang bahay ng nanay ko. May mga tray lang talaga ng itlog dahil negosyo niya yan. Pinapautang niya to sa mga kapitbahay tsaka niya ipopost sa FB kapag hindi nagbayad. O diba, may ugali rin talaga. Dumating na nga yung nanay kong masarap pero pinaglulubay ako. Ipapakita ko na naman daw yung mga hugasin niya. Napakahina raw kasi ng tubig dito kaya mamaya niya pa maaasikaso. Hindi pala ako pwedeng tumira dito dahil mangangamo yung kipay ko. Naghagilap nga ako ng makakain at nakakita ako ng pansit. Shoota mare, himala at walang atay. Hindi raw kasi siya nakalipad kagabi dahil napakalakas ng hangin. Baka raw kasi tangayin yung pakpak niya, masalalak siya sa sampayan. Grabe naman tong patungan ng kawali mo. Paano na lang makakapag-asawa yung mga kapatid ko? Ganito yung matutunghayan ng mga jowa nila. Pinapalayas na nga ako ng nanay ko dahil baka kung ano pa raw yung ipakita ko. Rin naman sa atin lang dahil tayo naman hindi na iba. Baka gusto nyo mari ng papaya, mukhang tinamad pang kainin. Magsasaing na nga lang sana ako dahil uulamin ko yung pansit. Shoota mare, kabod na wala yung gutom ko. Tawang-tawa kasi ko sa salukan nila ng bigas dahil takip ng pitsil. Kung hinahanap niyo yung pitsil, nando naman sa CR. Mare, ginawa namang tabo ng nanay ko. Pagka naman talaga sinoswerte ka, may naabutan pa akong tuyo. Ayaw pang umuwi ng bebe ko, kaya kakain na lang muna ako. Hige, cellphone pa more, pero pagkagawaan na ng assignment, napakarami mo nang iniinda. Balik tayo dito mare sa paninira sa nanay ko. Akala niya siguro, hanggang dun na lang yun. Kita nyo naman to, binilan ko ng mala aesthetic na basahan pero bulaklakin pa rin ang gusto. Mukha na ngang mga bubuyog yung kapatid ko, bulaklakin pa gusto mo. Naman sa bahay ng nanay ko, malinis naman. Mahilig lang talaga siya sa mga tambak-tambak. Biruin mo yung mga pangtapo na pero ayaw pang palayain. Di ni ngay napansin ko yung mga ginawa niyang kandila. Negosyo niya yan mare pero mukhang walang bumili. Sayang naman to, napakagaganda pa naman. Ba't naman ba may sapot pa rin dito? Tapos na yung Halloween. Nandito nga yung mga gamot ng tatay ko na para bang branch na kami ng pharmacy. Marami kasi siyang ginagamot na halos kinopo na niya lahat. Syempre meron din siyang panggamot para naman sa kilikili. Alam niyo na mare, minsan kasi sinusumpong rin siya ng putok. Baka kabod na lang akong dagukan nun. Balik tayo mare sa pagiging aesthetic ng nanay ko. Hindi talaga uso sa kanya yung electric fan na may takip. Ring at uubo-ubo na dahil inaasawa na ng alikabok. Iyan na lang kasi yung nagpapagana dyan, hindi na makina. Hindi pwedeng alisin dahil hindi nagagana. Umakyat nga ako dito sa taas dahil napakahangin. May terrace kasi dito na sadya kong pinagawa para naman may landingan siya kapag lumilipad siya sa gabi. O diba, napakaraming bubong niyan, mamimili na lang siya. Napansin ko nga yung pintura nila na kusa nang nababakbak. Papaayos ko na lang kapag nakaluwag-luwag na. Sa ngayon kasi mare, maluwag pa lang ako. Idadamay ko na rin tong vinyl dahil pumutok na. Nasisinagan kasi to ng araw kaya nanutong na. Parang yung panty lang ng kapatid ko na nanunutong na. Panis, napaka-aesthetic ng upuan nila. Napakarami namang tape nito, ginawa niyong parcel. Yun lang mga mare at pare, shot puno!